Hi guys! Our lesson for today is about grade 7 math, quarter 3, module 1. So nasa quarter 3 na tayo ng ating lesson. That is points, lines, and angles. Ang unang pag-uusapan natin is about points and lines muna. Pagkatapos, ang angles naman. So hatiin natin siya sa dalawang lesson. Meron tayo ditong term, illustration, how to name, and definition. Okay, first, point. Si point, kapag i-illustrate mo siya, is dot lang siya. So, ganito lang si point, dot. And then, paano mo siya papangalanan? In naming a point, we use capital letters, just like this one. So, point, and then, itabi mo ang kanyang pangalan. So, capital letter ang ilagay mo. Gaya nito, ang pagbasa natin dito is point A. Okay, so ganito ang pagkabasa niya, point A. Ang definition naman, a point is an exact position or location on a plane surface. It has no length, width, and thickness. Also, all of the figures in geometry are made up of points. Okay, so si point daw is meron talaga siyang exact position sa plane surface. Wala siyang length, wala siyang width, wala siyang thickness. Pagkatapos, lahat ng figures ng geometry is nanggaling sa points. Bakit galing sila sa points? For example, kapag gumawa ka ng line, okay, so kapag gumawa ka ng line, meron kang point. Meron kang point dito. Kapag dugtungan mo siya ng isa pang point at dugtungan mo pa ng isa pang point, so kapag marami kang point na ginawa, ano ang nagawa mo? Nakagawa ka ng line. So that's why lahat ng figures sa geometry is made up of point. Sa line naman tayo. So ang line, ang pag-illustrate sa kanya, straight mark and has two arrowheads on opposite end. The arrowheads indicate that it can be extended infinitely. Okay, so si line is ganito ang kanyang ang illustration ni line ganito. So, whether ganyan or ganito, basta naka-line lang siya. So, ito ang kanyang illustration. Pagkatapos, meron siyang dalawang arrowhead. Okay? So, dalawang arrowhead. Ang ibig sabihin nitong dalawang arrowhead, pwede mo siyang i-extend indefinitely. So, pwede mo pang i-extend ito dito, pwede mo pang i-extend ito dito. In naming a line, we use two capital letters with a double arrowhead above them or a lowercase letter. Okay, so sa pagpangalan natin sa line, for example, ito meron tayong line dito. Pagkatapos meron tayong dalawang point, x, y. Kapag pinangalanan natin siya, isulat natin is ang dalawang capital letter. So, x, y, and then lagyan natin ng line sa taas na may dalawang arrowhead. So, ganito ang pagkasulat niya. So, babasahin natin ito as line XY or line YX. So, pwedeng baliktarin. Or kapag isang letter lang ang nakalagay, lowercase lang ang ilagay mo. So, ito ang pangalan niya, line M. A line has no width and thickness, but it has infinite length because a line consists of infinitely many points. Okay? So, si line daw wala siyang thickness at width. Pero, infinite ang kanyang length. Walang katapusan kasi meron siyang dalawang arrowhead, di ba? Ibig sabihin, pwede natin siyang i-extend kahit na saan. Also, two points can determine a line. That is, we can draw a line using 2 points. Okay, so pwede tayong mag-draw ng line gamit ang 2 points. Pagkatapos pwede natin siyang i-extend kasi meron siyang dalawang arrowhead. Ano naman yung plane? Ang plane is a slanted 4-sided figure. Okay, gaya nito. So nakaslant siya na 4-sided figure. A plane can be named using 3 capital letters formed by 3 non-collinear points. Okay, so pwede nating pangalanan ang plane ng 3 capital letters ng 3 non-collinear points. Ano yung ibig sabihin ng non-collinear points? Ito yung points na hindi kapag i-connect mo sila, hindi ka makagawa ng straight line. While ang opposite nito is a collinear points. Kapag i-connect mo ang 3 points, makakagawa ka ng line. For example,
Kapag sinabi mong collinear points, kapag meron kang point dito, X, Y, Z, kapag i-connect mo sila, makakagawa ka ng line. While ang non-collinear is hindi ka makakagawa ng line. Okay? Kasi kapag i-connect mo sila, so hindi sila naka-straight. Ito ang tinatawag nating non-collinear points. Itong ating plane is babasahin natin siya as plane X, Y, Z. A plane is a flat surface that extends infinitely in all directions. It has infinite length and width but has no thickness. A plane is named by 3 points in the plane that are not on the same line. So hindi sila sa the same line nakalagay ang ating points. And then pwede mo siyang ma-extend infinitely. Meron siyang length and width pero wala siyang thickness. Kung natandaan nyo ang line natin kanina, ang line is pwede natin siyang i-extend infinitely kasi meron siyang dalawang arrowhead sa both sides niya. So ngayon, a line extends indefinitely. That is, it does not have an endpoint kasi wala siyang endpoint kasi ang dalawang end niya is puro arrowhead. So pwede mo siyang i-extend kahit saan mo gusto. The characteristics of a line enables us to form subsets. Okay, so meron pala tayong tinatawag na subsets of a line. Ang first is ray. Ano si ray? Ray is a subset of a line that has one endpoint and continues infinitely in one direction. Okay, so si ray is ganito ang kanyang mukha. Meron siyang one endpoint, dito ang kanyang endpoint, and then ang other side niya is merong arrowhead. Ibig sabihin, ma-continue mo ang iyong line infinitely in one direction. Kasi ang one side niya is merong arrowhead. Pero, ang dito na side, hindi mo na siya pwedeng ma-extend kasi endpoint ang nandito. Array is named using 2 capital letters with one arrowhead above them. Always write the endpoint under the side without the arrow. Order matters in naming array. Always write the endpoint first. Okay. So si Ray, ang pagpangalan natin sa kanya is gagamit tayo ng dalawang capital letter. Tatandaan mo na napaka-importante ang placement ng iyong letter. Ang gagawin mo, kung sino yung nasa endpoint, yun ang uunahin mo sa pagsulat. Gaya dito. Si X is siya yung nasa endpoint. So, una mong isulat si X. Pagkatapos si Y. Okay? So, ganito ang pagkasulat niya. X, Y, and then merong ray dito sa taas. So, ang pagbasa nito is ray X, Y. Another subset of a line is a line segment. Line segment is a subset of a line that has 2 endpoints. Okay? So, dalawa ang endpoints ni line segment. Si ray, isang endpoints at isang arrowhead. Hence, a line segment has a definite length. So, si line segment, pwede mo siyang masukat kasi definite ang kanyang length. Hindi mo na siya pwedeng ma-extend. A line segment is named using 2 capital letters and a line without arrowhead above them. Okay, so for example, ito, meron tayong line segment dito. So, X, Y. Ang pagsulat natin sa kanya is isulat natin ang dalawang capital letter and then lagyan natin ng line segment dito sa taas or YX. So, si line segment, pwede nating baliktarin ang pagkapangalan sa kanya. Kasi puro siya endpoint. So, pwede mong sabihin line segment XY or line segment YX. Okay. Ang pagbasa niyan is line segment XY or line segment YX. So, ngayon, I think naintindihan natin ang ating lesson. Meron tayong example dito. Okay, so papangalanan natin ang mga subsets of a line natin. So, meron tayong ray, and rays and line segment. Uunahin natin ang rays. Okay, so ang given natin is meron tayong line and then meron tayong tatlong points. G, I, L. So, ano ulit yung ray natin? Ang ray natin is meron siyang isang endpoint at isang arrowhead. Okay, so kapag nagpangalan tayo, uunahin natin ang nasa endpoint. Okay, so ngayon, itong ating line, kapag tatanggalin natin ito dito, okay, so tatanggalin natin.
So, si G dito at si I dito. So, si G at si I is a ray. Okay, so GI, ray, GI. Okay, so ganyan ang pagkasulat. Ray, GI. And then next, kapag tanggalin naman natin itong kasunod na segment, okay, so gawin natin itong si I naman ilagay natin dito at si L. Okay, kapag tinanggal natin ang portion na ito, so IL, ito siya. So, ang pagsulat natin is ray, IL. Okay. So, another. Ano ba yung another ray na makikita natin? Okay. So, kung mag-start tayo dito, ito yung tanggalin natin. Dito natin ilagay ang arrowhead sa left side. Okay. So, ilagay natin ang arrowhead sa left side. So, dito ang ating points. Ang mangyayari is si L dito at si I. Okay, so ano yung ray natin? Ang ray natin is ray Li. Okay, so napaka-importante kasi nandito ang ating endpoint. So, si L ang iuna natin. So, ray Li. Okay, next. Kapag si I naman ang ilagay natin dito at si G ang ilagay natin dito. Kapag dito naman tayo nag-cut, okay, kapag ito yung i-cut natin, so IG. Okay, so IG. So therefore, ang ray natin is ray IG. Okay, so ray IG. Next, okay, meron pa tayong dalawang ray na makikita. Kapag tinanggal natin ito, okay, anong ray ang mabubuo natin? Ray GL. So, kung dito yung endpoint natin kay G, kung dito siya, tapos dito ang ating arrowhead, so ray GL. Okay. So, ray GL. Okay. So, kailangan nang bumili ng bagong marker. Kung ito naman yung tinanggal natin, okay? So, dito naman yung endpoint natin kay L at dito ang ating arrowhead kay G. Okay, so ano ang ray na mabubuo natin? Ray L G. Okay, so ray L G. Okay, so meron tayong 6 na ray na nagawa galing sa ating isang line. That is ray GI, ray IL, ray LI, ray IG, ray GL, and ray LG. So ngayon naman, ang hahanapin naman natin is ang line segment. Ano ulit yung line segment? Ang line segment is isang line pagkatapos merong dalawang endpoint gaya nito. So ito ang tinatawag nating line segment. Okay, so meron tayong 3 line segment. Sige, hahanapin natin ang ating 3 line segment. Okay, so mag-start tayo dito. Kung ito, anong line segment ang mabubuo natin? Line segment GI. Okay, so line segment GI or pwede natin siyang baliktarin IG or line segment IG. Another, dito naman tayo. Ano ang mabubuo nating line segment? Line segment IL. Okay, so line segment IL or line segment LI. Okay? Another. Next is, kung ito naman, ano ang mabubuo nating line segment? Line segment GL. Okay, so line segment GL or line segment LG. Okay, so ang ating line segment pwede nating baliktarin sa pagpangalan dahil pareho sila dalawang endpoints, pero ang ray hindi pwedeng baliktarin. Kung ano yung nasa endpoint, yun ang uunahin mo sa pagsulat. Okay, so naintindihan natin kung ano ang point, ang line at ang plane, at kung ano yung mga subsets of a line, that is ray and line segment. Alam na natin kung paano i-identify ang rays at ang line segment. Okay, ang susunod nating pag-aaralan is ang mga angles naman. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye, guys!